depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Ito ang punto na di na makakabawi ang ex mo. Ito yung pinakamagandang part. At kailangan mong panoorin ng buong video dahil dito kompleto i-explain ko sa iyo kung bakit wala nang kakayahan ng ex mo na makabawi. Kapag ginawa mo ang bagay na to, syempre gawin mo muna to. Maybe this one really hard for you to do, but you need to do this one, okay? 3 steps lang ang kailangan natin gawin. At kapag ginawa mo itong 3 steps na to, hindi na makakabawi ang ex mo. Kahit kailanman sa'yo. Okay, una sa lahat, alam mo sa sarili mo na marami kang ininvest sa ex mo? Alam mo yan? Alam mo na mahal mo siya? Alam mo yan. Alam mo na naging special someone ka para sa kanya. Kasi minahal mo siya despite ng lahat ng katarantaduhan at kalokohan at kabalastugan niya. Inibig mo pa rin siya. Minahal mo siya at binigyan mo siya ng atensyon. Pero anong ginawa niya? It looks like naiwan ka sa ere ngayon at literal kanyang iniwanan. Nakipag-break siya sa'yo, nakipag-hiwalay siya sa'yo, literal kanyang sinaktan. And through that, you realize multiple things and many things in life. Like, ano bang mapapala ako dito sa tao na to? So, the first step para makabawi ka sa ex mo at hindi na makakabawi ang ex mo kahit kailan is realization. Unang-unang pinakamahalaga yan. Pinakamahalagang sangkap is realization. Once na na-realize mo kung gaano ka katanga at gaano ka kasayang sa kanya, hindi yung sayang yung ex mo, hindi. Ikaw, sayang ka kasi kung hindi ka niya sinayang, edi sana nasa side ka pa niya ngayon, patuloy ka nagmamahal. Pero sinayang ka niya kasi iniwanan ka niya. Pero kung iti-take lang natin to, kung marirealize mo lang kung gaano ka ka-valuable, mas marirealize mo kung gaano ka ka-importante. As I'm always telling my clients and my subscribers na nanonood dito sa channel ng Philippine Dating Coach, I'm always telling you the truth. Guys, hindi special ang ex nyo. Kasi kung special ang ex nyo, bakit kayo iniwanan? Tama? Kung special talaga yung ex mo, ba't ka iniwan? Ang tunay na special dito ay ikaw. Dahil nagmahal ka at umibig ka. Ikaw ang tunay na special. So first one is realization. Kailangan mo muna ma-realize yung value mo, ma-realize mo kung nasaan ka, ma-realize mo yung strength na meron ka, at ma-realize mo kung gaano nakakapanghinayang at sinayang ka niya. That's the first one. Pangalawang step naman is no contact rule committedly. Ibig sabihin, hindi no contact rule na no contact rule lang. Kundi no contact rule committedly. Ibig sabihin talagang straightforward NCR. No contact rule. Ipakita mo sa ex mo na isa sa mga pinaka-payment niya sa pananakit sa'yo is yung hindi ka na niya makakausap kailanman ng buhay niya. Kailangan mo mawala. Like I'm always telling the people, halimbawa, sa ngayon, wala tayong respeto sa mga bagay-bagay na meron tayo kasi meron tayong unlimited supply. For example, tubig. Lagi tayong nakakaligo at nakakainom ng tubig every day of our lives. But we don't respect the water. And as time goes by, wala talaga tayong respeto sa tubig until the day na ang tubig ay hindi na available. The day na dumating na yung mga tubig is no longer available to buy. At kapag dumating ang panahon na ang tubig ay mahirap nang makuha, then the respect for water will start. Magkakaroon ng gera, magkakaroon ng gulo para lang makuha yung tubig. Ganon nila i-value at irerespeto ang tubig. Gagalangin nila ang tubig once na nawala na siya. Same thing with you. Meron kasi siyang unlimited supply ng pagmamahal at pag-ibig mo because it's really obvious na napaka-available mo. At dahil dyan sa availability mo na yan, yung unlimited supply ng love mo na yan, yan yung nagiging reason kaya nawawalan siya ng respect sa'yo. So ano ang dapat natin gawin? I-cut at tigilan na itong love na to at tanggalin na yung availability ng love na to. Dahil once na tinanggal mo na yung availability ng love na to, doon na mag-i-start, doon mo na marirealize at doon mo na malalaman kung gaano ka ka-valuable at gaano ka ka-importante. At oras na na-realize mo na yon at kinat mo na yung love na binibigay mo sa kanya, that will also the time na hahanapin niya yun, mamimiss niya yun. Nga lang, naka-NCR ka, committedly. Ibig sabihin, hindi ka nadadala ng hangin or ng konting pausok lang or ng konting tubig lang. You will stay on your ground. Hindi ka magre-reach out no matter what will happen. Number 3, para hindi na makabawi ang ex mo at tuluyan na siyang mabaon.
ipagpalit mo siya sa iba na mas better sa kanya. I know it sounds parang masyado pang maaga, coach ah. Kami pa, tapos kakaiwalay lang namin, 1 linggo lang, pagpapalit ko na agad sa iba. I'm not suggesting na mahalin mo agad yung bago, of course, that's not my point. Pero eventually, paglipas ng time, kailangan mapalitan mo siya na mas better sa kanya. At doon sa part na yun, hindi na siya makakabangon. Once na pinakita mo sa kanya na kaya mo naman talagang humanap ng bagong mas better sa kanya, kaya mo siyang palitan, kaya mo siyang saktan, that will be the time na wala nang bawi yun. Na-realize mo lahat ng pagkakamali mo at pagkakamali niya, na-realize mo yung value mo. Pangalawa, nag-no contact rule ka committedly. At pangatlo, naghanap ka ng bago na mas better, much better sa kanya. Rerespetuhin ka, gagalangin ka, at higit sa lahat, may plano para sa'yo. Kung lalaki ka, dapat may plano siyang mag-submit sa'yo at tulungan ka sa mga plano mo sa buhay. Kung naman babae ka, dapat yung lalaking pakakasalan mo is yung lalaking may plano sa'yo for lifetime, na papakasalan ka at isa-settle down ka. At the end of the day, ang tinutukoy ko lang, humanap ka ng taong espesyal din kagaya mo. Diba, sinabi ko naman nung una sa inyo, hindi naman espesyal ang ex mo. Ikaw ang espesyal dahil ikaw ang nagmahal. So huwag kang humanap ng taong hindi espesyal. Ang hanapin mo yung tulad mo na espesyal, na kaya kang mahalin katulad ng pagmamahal na binibigay mo. Para fair and square, di ba? Kumbaga, karapatan mo din naman maging masaya at huwag mong ipagkait sa sarili mo yan dahil lang obsessed ka at in love ka sa ex mo. Tandaan nyo, ang feelings, nawawala din yan eventually, hindi naman yan permanent. Hindi naman yan permanente, no? Ang permanente, walang permanente sa mundo actually, pero may mga bagay na permanente naman. Kagaya ng titulo ng lupa nyo, permanenteng sa'yo yan, pwera lang kung ibenta mo. Pero ang ex mo, kahit hindi mo ibenta, kusang mawawala yan, or ang partner mo, minsan hindi talaga sila permanente. At yung feelings na binibigay mo sa kanila, kadalasan hindi naman nila deserve. So, siguro yun lang ang masasabi ko sa part na to. Pero for one-on-one coaching and for more information how to control and manipulate your ex, give us a message sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching. Thanks for watching.